Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito po muli ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Campo Santo. Ika-8 tagpo. Pakinggan po natin. Anyo, yung nakuha mo kanina ay hindi yan panabong iyo. Pabo yan. Pabo. Pero masarap yan. Iihaw natin yan mamaya. At yan ang magiging tanghalian natin. Sambit pa ni Chong. At halos magkikikisay sila Kuya Berto sa kakatawa nang makita na pabo nga ang nahuli ni Unyo. Nakapamewang pa si Unyo ng mga sandaling yun habang hawak-hawak ang pabo na parang ipinagmamalaki pa ito. Ako naman ay wala pa akong sinasabi. At hawak-hawak ko lamang ang pulang manok na may itim na balahibo sa may puno ng kanyang buntot. Nang magsalita muli si Unyo, Chong Alejo, hindi ba't namamalikmata lang ho kayo? Tingnan nyo nga ho itong hawak ko. Napakakisig ho na itong manok na to. Hindi ho ito pabo. Tugon pa ni Unyo. Makisig nga yung manok mo, Unyo. Mamaya sa tanghalian. Ang sarap niyan. Sigaw pa nila Kuya Berto. Pabo yan. At tiyak na masarap yan. At saka hindi maaaring mamalikmata yan si Chong. Buong buhay ni Chong nag-aalaga yan ng manok. Kaya alam niya yan. Sambit pa ni Kuya Berto. Habang nagpapaliwanag si Unyo, ay nakatingin lamang sa akin si Chong habang bitbit ko ang pulang manok. At napasambit na lamang si Chong. Sinasabi ko na nga ba, hindi maaaring walang magmamana kay Gaspar. Lalo na pagdating sa pagkilatis ng manok. At sabay hawak sa aking uluhan na parang natutuwa ito. Nagtaka naman ako sa sinabing yun ni Chong. Hindi ko maunawaan ang ibig pakahulugan ni Chong. Ang alam ko lamang ay kinuha ko ang manok ayon sa kanyang utos na kung anong ang aking napupusuan ay yun ang kuhain. At yun ang aking naramdaman nang makita ang manok na pulang yun sa lahat ng mga kinuha naming mga manok. At ipinakita kay Chong ay iyong manok na pula lamang ang hinawakan ni Chong at binitbit. Ilang sandali pa ay nagtanong si Kuya Baldo, Chong, ano ho ba ang gagawin natin sa mga hinuli naming mga manok ni Berto? Tanong nito. Mga anak, hindi ba't nabanggit nyo kagabi na wala kayong kaalam-alam pagdating sa mga panabong at mga manok? Kung kaya't sinadya ko kayong dalhin dito. Yan ang tunay na dahilan dyan upang malaman ko ang totoo. At ngayon, lumantad ang katotohanan. At lumabas kung sino ang marunong mangilatis ng mahusay na panabong. Maging ako, ay hindi ko to inaasahan na ang manok na ito ay mapapansin ni Pidyong. Dahil kahit ako, ay hindi ko to nakita. Pambihira ang mga mata mo, Pidyong, sa pagkilatis ng mga manok. Maging ako, ay hindi ko to napansin.
Pero itong si Pidyong, nakita niya. Pambihira. Ganito kung mamili ng panabong ang tatay nyo para lamang sa inyong kaalaman. Chong, paano naman ho ako? Biglang sambit naman yun nyo. Medyo napuwing lang talaga ako kanina eh. Kaya nakakuha ko yung pabo. Ang totoo niyan, Chong, kukuhanin ko talaga dapat yung manok ni Pidyong. Naunahan lamang ako ni Pidyong. Tugon pa ni Unyo. Chong, magaling din ho akong mangilatis ng manok. Dagdag pa ni Unyo. Unyo, huwag na huwag mong bibitawan yung nahuli mo ha. Mukhang nakajackpot tayo sa nahuli mo eh. Ang galing mong mangilatis ng ulam. Pangpistahan. Sambit pa ni Kuya Berto. Kung kaya't nagkatawanan kami. Pero si Chong ay pangiti-ngiti lamang at wala nang sinabi pa. Chong, paano naman ho yung mga hinuli namin? Tanong ni Kuya Baldo. Iyon ba anak? Ayos lamang yun mga anak. Yun nga lamang. Ang mga nahuli nyo ay hindi siya kagaya ng hinuli ni Pidyong. Yung kay Pidyong ay iba ang kalibre. Ganire ang mga panabong na pinapangdayo. Sambit pa ni Chong Alejo. Sabi ko na eh. Dapat hinuli ko na yun eh. Inunahan lang talaga ako ni Pidyong. Biglang sambit pa ni Unyo. Unyo, intindihin mo yung pabo. Mamaya makawala yan eh. Ulam na natin yan. Sambit pa ni Kuya Berto. Ilang sandali pa ay nagtanong muli si Kuya Baldo. Ibig sabihin po ba, Chong, na yung hinuli ni Pidyong ay kung magsasabong kami, ayan ang ilalaban namin? Tanong pa ni Kuya Baldo. Ay hindi pa muna mga anak. Dahil bukod riyan, ay may kailangan pa kayong matutunan. At sa mga susunod na araw, may ibabahagi pa ako sa inyo. Sambit pa ni Chong Alejo. O ibig sabihin ay tatagal pa tayo rito ng ilang araw. Kaya Unyo, kailangan talasan mo pa ang iyong pagkilatis ng ulam. Sambit pa ni Kuya Berto. Dapat sa susunod, ay hindi lang pabo ang mahuli mo. Dapat may baboyera mo din. Dagdag pa ni Kuya Berto. Kung kaya't nagkatawanan muli kami habang tinatahak namin ang kawayanan na dinaanan namin kanina. Kuya Berto, napuwing lang talaga ako kanina. Kaya nakuha ko yung pabo. At saka, inunahan lang talaga ako ni Pidyong. Nakuhain ang manok na yan. Yan talagang uhulihin ko eh. Pagpapaliwanag pa ni Unyo. Kami naman ay patuloy pa rin sa paglalakad habang nakasunod kay Chong Alejo. At pagkalusot namin sa kawayanan, ay agad ko nang nakita ang koprahan. At nakita ako rin si Mang Delpin na nasa may damuhan na tila nakahiga, nagpapahinga. At kaalinsabay din nun ay biglang nawala ang ingay ng mga manok na naririnig ko kanina. At biglang naglaho ang mga ito. At nakaramdam muli ako ng pagtataka. At nanumbalik ang kagaya kanina na panay mga huni lamang ng mga ibong ligaw at mga huni ng mga kulisap ang aming naririnig. At ni isang tilaok ng manok ay wala kaming marinig. Maliban lamang sa pulang manok na hinuli ko na dala-dala na ni Chong Alejo. Nang biglang nagtanong si Kuya Baldo, Chong, nagtataka lamang ho ako. Bakit to parang may kakaiba sa manukan na yun? Bakit parang hindi ho halatang may manukan dito sa lugar na to? Tanong pa ni Kuya Baldo. Yun din ang nais kong itanong, subalit tila nagtengang kawali si Chong
na parang walang naririnig. Ngunit ilang sandali pa, ay nagsalita naman si Chong Alejo. Siya nga pala mga anak. Sana lang mga anak, na kung ano ang naganap kanina sa manukan, ay huwag na huwag ninyong sasabihin kahit kanino. At huwag na huwag pag-uusapan. Ituring lamang muna natin na lihim ang mga yun. At matapos kumain, ay may gagawin ulit tayo. Pagkasabi na yun ni Chong, ay lahat kami ay tumalima. Maging si Unyo. Ako naman, ay hahakutin ko na sana ang natitira pang mga sako ng kopra. At ganoon din si Unyo. O Pijong, ipasan mo sa akin yung 3 sako ng kopra. Sambit ni Unyo sa akin. Sigurado ka ba dyan, Unyo, sa sinasabi mo? Tanong ko. Pag sinabi ko, Pijong, na ipasan mo sa akin, ipasan mo. Ganyan ako kalakas, Pijong. Sinasabi ko sa iyo, Pijong, hindi lang ikaw ang may kakaibang galing na nakita ni Chong Alejo. At ito ang pagkakataon kong ipamalas ang aking pambihirang kakayanan. Sambit pa ni Unyo. Unyo, sigurado ka ba talaga? Bit-bit mo yung pabo tas ipapasan ko sa itong sako ng kopra? Tanong ko pa. Pijong, kapag sinabi ko, sundin mo na lang. Pag-uulit pa ni Unyo. Subalit hindi pa tapos magsalita si Unyo, ay ipinasan ko na agad ang sako ng kopra. Pagkapasan ko sa kanya, ay bigla itong bumulagta. Dahil na rin sa bigat ng sako ng kopra. At tila napatawa dito. At halos hindi na makatayo pa. At dahil doon, ay napasalampak si Unyo sa ipot ng pabo. At dahil doon, ay napasalampak pa si Unyo sa ipot ng pabo. Agad-agad na binitawan ni Unyo ang sako ng kopra upang kahit paano ay makatayo at ipinahid ang kanyang kamay sa mga nagluluntian ng mga damo at ginawa niya yung basahan upang maalis kahit paano ang ipot ng pabo mula sa kanyang kamay. Nang biglang tumayo si Unyo, kasalanan mo naman yun, Pijong eh. Binigla mo ako eh. Hindi pa ako handa eh. Bigla mong isinalansan sa akin yung sako ng kopra. Kung hindi mo lang ako binigla, kahit 3 pa yung sako na yan, kayang-kaya kong pasanin yan. Sambit pa ni Unyo sa akin. Ako naman ay natatawa sa mga pinagsasabi ni Unyo. Ngunit hindi ko na yun masyadong pinansin. At ang inalala ko ay ang ibinilin sa amin ni Chong. Agad kong binulungan si Unyo. Unyo, tandaan mo yung sinabi ni Chong ha. Huwag na huwag mong babanggitin sa manukan. Unyo, tandaan mo yung binili ni Chong ha. Huwag na huwag mong babanggitin yung tungkol sa manukan. Bulong ko. Oo naman, Pijong. Tandang-tanda ko yan. May narinig ka bang sinabi ko tungkol sa manukan? Wala naman, di ba? Ang sinabi ko, tungkol sa kagano ko kalakas. Yun ang sinabi ko, hindi tungkol sa manukan. Pagpapaliwanag pa ni Unyo. Ilang sandali pa, ay narinig ko na si Chong na tinatawag kami. Kung kaya't hindi ko na lamang pinansin si Unyo. At sinabihan kami ni Chong, nagisingin na si Mang Delphine at uuwi muna kami upang mananghalian. Sila Kuya Baldo, Kuya Berto at Chong ay tuloy-tuloy lamang ang kanilang paglakad na tila may pinag-uusapang mahalaga sapagkat hindi nila napansin yung nangyaring pagtuwad ni Unyo. Kung kaya't ginising ko na lamang si Mang Delphine mula sa pagkakatulog nito sa damuhan. Pagkamulat ni Mang Delphine, ay agad itong napasalita. Bakit ang baho? Amoy ipot.
Mukhang may nakatapak ng ipot sa inyo ah. Pagkasambit ni Mang Delpin nun, ay agad itong tumingin kay Unyo. Mang Delpin, wala ho akong kinalaman dyan. Wag ho kayong basta-basta magpaparatang. Tugon pa ni Unyo. Etong pabo ko yung maamoy, Mang Delpin. Hindi niyo ho ba alam, Mang Delpin, na hinuli ko tong pabo na to para may ulamin tayo habang kayo natutulog? Tugon pa ni Unyo. Ganun ba, Unyo? Naku, paumanhin sa'yo, Unyo. Hindi ko naman yun sinasadya eh. Saan ba kayo nagtungo kanina? Kasi parang bigla kayong nawala eh. Kaya nung nabuhat ko na ang karamihan sa sako, ay nakaramdam na ako ng pagod at hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa damuhan. Sambit pa ni Mang Delpin. Para yun lang ang binuhat mo, Mang Delpin, napagod ka na? Ako nga, 3 sako ang binubuhat ko. At hindi ako nakakaramdam ng pagod. Samantalang sa'yo, yun lang ang binuhat mo, nakatulog ka na? Hindi nyo ba nakita, Mang Delpin? Ako na ang umako ng gawain ninyo. Sambit pa ni Unyo. Si Mang Delpin naman ay biglang nakaramdam ng pagkahiya kay Unyo. Ganun ba, Unyo? Pasensya ka na ha. Kung gusto mo, ako nang hahawak ng pabo na yan para naman makabawi ako sa'yo kahit pa paano. Sambit pa ni Mang Delpin. Mabuti pa nga, Mang Delpin. Di mo ba alam, labis-labis ang aking pagod kanina? Lalo nang hinulog ko yung pabo na yan. Iniisip ko talaga, Mang Delpin, para sa atin yan eh. Tapos, bigla mo na lamang akong paparatangan na may ipot ako. Nakakasama ako ng kalooban, Mang Delpin. Sambit pa ni Unyo. Dahil dun, ay sumunod na ako kina Chong at iniwan ko na sina Unyo at Mang Delpin na nag-uusap at hinayaan ko na lamang silang dalawa. At nang mapansin ako ni Kuya Baldo na nasa kanang likuran na, bigla ito nagsalita. O buti lumapit ka na, Pidjong. Kaya ka pa hinahanap ni Chong. Dagdag pa ni Kuya Baldo. O anak, ginising mo na ba si Mang Delpin? Upang makapananghalian na tayo. Tanong ni Chong Alejo. Opo, Chong. Ginising ko na po at naglalakad na po pasunod sa atin. At pagka-uwi sa bahay nila, Chong, ayun nga ang aming ginawa. At ni isa ay walang nagbanggit sa amin tungkol sa nangyari sa manukan. At matapos kumain, ay agad kaming niyakag ni Chong Alejo at bumalik kami sa kuprahan. At habang naglalakad, ay nakasunod lamang kami sa kanya. At ilang sandali pa, ay muling dumaan si Chong sa mga kawayanan. At ilang sandali lamang, na habang naglalakad, ay kagaya kanina, ay naiwan si Mang Delpin sa kuprahan, habang kami ay nakasunod kay Chong Alejo. At ilang sandali lamang, ay natagpuan na namin ang aming sarili na nasa manukan muli. Nang naroroon na kami, ay biglang huminto sa paglalakad si Chong Alejo. At dahil doon ay napahinto rin kami. Mga anak, may nais lamang akong itanong. Meron ba sa inyo ang nakakaalam na maglagay ng tari sa isang panabong? Tanong ni Chong. Kaming magkakapatid ay napailing sapagkat ni isa sa amin ay wala talagang nakakaalam tungkol dyan. Nang biglang may nagsalita. Madali lang po yan, Chong. Napakadali lang po yan. Kayang-kaya ko po yan. Sambit bigla ni Unyo. Kahit 2 manok po, gagawin ko pa po ng sabay. Sambit pa ni Unyo.
Talaga Unyo? Kaya mo yan? Tanong ko. Oo naman. Tali lang naman yan eh. Kahit nga kalabaw, kaya kong talian eh. Sambit pa ni Unyo. Bungol. Hindi tali. Tari. Yung tari sa sabong. Sambit pa ni Kuya Berto. At dahil doon, biglang napatahimik si Unyo na parang walang narinig. Mga sumunod nun ay naglabas ng bagay na nakabalot sa puting tela si Chong Alejo. At nang tuluyan ng naibuklat ang telang yun, nakapaloob ron ay mga matutulis na bagay na parang gawa sa makikintab na bakal at para itong mga kutsilyo, ngunit mukhang mas matalas pa at parang hindi ito pangkaraniwan. At parang ngayon lamang ako nakakita ng ganito. Sambit ko sa aking sarili. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga anak. Ito ang tari na tinatawag. Ginagamit sa sabong. Importanteng matuto kayo nito. Ito ang inalalagay sa mga panabong upang talunin niya ang kanyang magiging katunggali ng mabilisan. Subalit, hindi ito ganun kasimple. Sapagkat may pagkadelikado ito. Napakatalas na itong mga taring ito. At mas matalas pa ang mga to sa kutsilyo na ating ginagamit sa kusina. Kung kaya't iba yung pag-iingat ang kinakailangan. Sambit pa sa amin ni Chong. Anak Baldo, halika. Pakitulungan mo ako. Pakihawakan ng manok at ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Panoorin yung maigi mga anak kung paano maglagay ng tari sa isang panabong. Ipapakita ko sa inyo. Mahalagang matuto kayo nito. Pagpapaalala pa ni Chong. At nung si Chong na ang gumagawa ng paglagay ng tari sa manok, pakiwari ko ay para lamang naglalagay ng goma at lastiko si Chong sa may manok. At makalipas lamang ang ilang minuto, inilagay ni Chong ang tari sa pulang manok na nahuli ko kanina. At nung naikabit ni Chong yun, ay tila nag-iba ang tindig ng manok. Kung kanina ay nakakamangha, lalo pa ngayon na may nakakabit na tali dito. Hindi man ako ganun kagaling pagdating sa manok. Ngunit tingin ko ay parang lalong tumikas ang tindig ng pulang manok. At parang may kakaiba rito na hindi ko maunawaan. At dun ko naunawaan na medyo delikado nga ang paglagay ng tari sapagkat kung pumasag bigla ang panabong ay maaaring tumama ang tari sa may hawak ng manok o kaya nagtatari na ito at maaaring makadisgrasya. Kung kaya't walang patid ang paalala ni Chong sa pag-iingat tungkol dito. Ilang sandali pa ay nagsalita muli si Chong. Mga anak, sino ang nais sumubok na maglagay ng tari? At tingnan natin kung sino ang nakakuha agad sa aking ipinakita. Sambit pa ni Chong Alejo. Si Kuya Berto ang unang nagpresenta. Chong, maaari ko bang subukan? Pagpipresenta ni Kuya Berto. Subalit parang sa una pa lamang ay parang nahirapan agad si Kuya Berto. At walang ano-ano ay biglang umalpas ang tandang. Kung kaya't pinatigil ni Chong si Kuya Berto. At kung anong ginawa kanina ni Chong ay muli niya itong inulit at ipinakita muli
kung papaano maglagay ng tari. Siya muli ang nagtari sa tandang upang ipakita sa amin kung papaano yun gawin. At kagaya kanina, ay para lamang naglalagay ng lastiko si Chong sa manok. At mabilis na yung nagawa na walang kahirap-hirap. Ilang sandali pa ay sinubukan muli ni Kuya Berto na maglagay ng tari. Subalit sa pagkakataong ito ay mas lalo siyang nahirapan at lalong gumugol ng mas mahabang oras. Ngunit sa kabila nun, ay hindi pa rin maikabit-kabit ang tari. At sinabayan pa yun ng pagiging malikot ng manok na pula na lalong nagpahirap kay Kuya Berto. At dahil dun, ay hindi na itinuloy ni Kuya Berto ang kanyang pagsubok na ikabit ang tari dahil baka masugatan o makadisgrasya ang manok. Ang sunod na sumubok na maglagay ng tali sa tandang ay si Kuya Baldo. Ngunit kagaya ng sinapit ni Kuya Berto kanina, ay nahirapan si Kuya Baldo sa paglalagay ng tali. At kamuntikan pa siyang masugatan nang biglang nagpapapasag ang manok na pula. At dahil hawak ni Chong ang manok, ay pansamantalang pinatigil ni Chong si Kuya Baldo. At siya muli ang nagtuloy ng paglagay ng tari. At sa akin na pinahawak ang manok na pula upang imuestra at ipakita sa amin ang tamang kaparaanan sa paglalagay ng tari. At kagaya kanina, ay parang naglalaro lamang si Chong nung ilagay ang tari. At madali niya lamang yung natapos. Kung sa bagay, ay bihasang-bihasa na si Chong sa mga ganitong bagay kumpara sa amin. Pero nakakamangha ang galing ni Chong kung paano niya ilagay ang tari sa isang tandang. Chong, ang husay mo po. Pero parang hindi po namin matututunan ang iyong galing sa paglagay ng tari. Sambit po ni Kuya Berto. Ganon talaga mga anak. Ang lahat ng bagay ay pinag-aaralan at pinaghihirapan bago matutunan ng husto. Huwag lamang kayong mawawala ng loob at magiging bihasa din kayo sa ganitong larangan. Sambit pa ni Chong. O sino na ang nais sumubok na maglagay muli ng tari sa tandang? Tanong pa ni Chong. At walang patumanggang nagtaas ng kamay si Unyo. Ako po, Chong! Pakiramdam ko po kasi parang kayang-kaya ko na pong gawin yan, ng paglagay ng tari. Biglang sambit ni Unyo. Kung kaya't lumapit agad si Unyo kay Chong upang magpresenta na siya na ang maglalagay ng tari sa pulang manok. Ngunit wala pang ilang minuto ay biglang nagsisigaw si Unyo at ang lakas ng sigaw na ito. Nako, mukhang nasugatan si Unyo. Agad sumaklolo si Chong kay Unyo at agad na siyang inalalaya ni Chong. Nagsipaglapitan din sina Kuya Berto at Kuya Baldo. Sabay bulong sa akin ng Kuya Berto. Ano, Pidjong? Buhay pa ba yung kaibigan mo? Mukhang tinarakan na ng manok ah. Tanong pa ni Kuya Berto. Mukhang buhay pa naman, Kuya Berto. Nasugatan lang. Tugon ko. Agad akong tumulong kay Unyo noong mga sandaling yun. Dahil baka masugatan siya ng tare na malapit pa sa kanyang gawing dibdib. Sapagkat hindi niya sinusunod ang turo ni Chong. Pagkalapit ko, ay biglang kumalma ang pulang manok. At ako na ang nagtuloy ng paglagay ng tare
At ginagawa ko yun ayon sa nakita ko sa ginawa ni Chong kanina. At bigla kong naisip ng mga sandaling yun na parang kaya ko nang gawin ang itinturo ni Chong. At paunti-unti ay naikabit ko ang tari sa pulang manok at maraan kong naiikot ang pangtali sa tari. At ayon na rin yun sa mga turo ni Chong kanina. At ang pulang manok naman ay nananatili pa rin kalmado. At nung napansin yun ni Chong Alejo, ay hinayaan niya lamang na ako na ang magtuloy sa paglagay ng tari. At ilang sandali pa, ay doon ko pa lamang napagtanto na natapos ko din ang paglagay ng tari sa pulang manok. Matapos nun, ay kinuha na ni Chong ang manok at ipinakita sa amin. Ganyan ang paglagay ng tari. Sambit pa ni Chong. Hinawakan niyang muli ang manok at sabay hawak sa aking uluhan na parang tuwang-tuwa sa aking nagawa. Ganyan ang paglagay ng tari sa manok. Ganyan na ganyan. At sabay tingin muli sa akin ni Chong na nakangiti na parang nanalo sa isang patimpalak. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na Boss Rudy The Boy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family,
kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo, kay Boss Facio Hernandez and family, shoutout po, at sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jaino Din, shoutout po sa inyo. At kay Boss Jaino Din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po yung maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys, dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Calinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station.
Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.